Narito nga tayong muli mga master sa panibagong web novel, manhwa at upcoming anime series ng taong 2024 na ating sisimulang talakayin. At ito nga po ang chapter 1 at 2 ng Solo Leveling. Kaya't atin na nga pong kagad umpisahan. Nagbukas ang unang kabanata kung saan ay ating makikita ang isang sugatang individual na sinusubukang abutin ang isang espada na tatawagin natin sa pangalang Sung Jinwoo. Ipinakilala nga siya bilang isang E-rank hunter o sa mas madaling salita ay ito ang pinakamababa sa lahat ng antas mayroon sa naturang propesyon. Problemado nga ito habang may mga naglalakiyang nilalang na papalapit sa kanyang lokasyon. Malungkot at takot nga niyang ipinahayag na kailanman ay hindi niya naisip na darating siya sa ganoong punto ng kaniyang buhay. Habang kasabay na makikitang umakma ng isang pag-atake ang isa sa mga dambuhalang nilalang na naroroon mga master. Pagkatapos ay muling nagkaroon ng isang flashback sa lugar ng Seoul na kung saan ang pangunahing karakter sa kwento ay naninirahan. Ayon pa nga dito kay Sung Jinwoo na kung aalisin nga raw ang kakarampot na abnormalidad sa kaniyang lakas, gayon din sa kaniyang kakayahan ng pagpapagaling ng kaniyang mga sugat, ay nakakaya nga raw na tawaging isang hunter ang kaniyang sarili. Palagi nga raw siyang nahihirapan ng gusto sa kaniyang pagtatrabaho at nalalagay sa mga delikadong sitwasyon. Ganoon nga raw talaga ang kaparaanan ng kanilang propesyon bilang isang hunter. Ang palaging nasa hukay ang isa nilang paa. Hindi naman daw niya ninais ang ganitong klase ng trabaho. Tanging pinasok nga lamang daw niya ito upang kahit papaano ay matugunan ang mga gastusin at pangangailangan ng kanilang ina na nasa ospital mula sa kakarampot na pasahod ng guild o kapisanan na kaniyang kinabibilangan. Ang isang kagaya nga raw niyang walang anumang partikular o espesyal na talento ay literal na walang ibang pagpipilian pa kundi ang maging isang hunter mga master. Maya-maya ay ipinakitang tinahak niya ang isang construction site sa naturang lungsod na mayroong kakaibang portal sa bukana nito. Makikita din natin itong lalaking nangangalang Kim habang tila ba katatapos lamang kumain, na tinawag naman ng kaniyang kaibigan na ang pangalan pala ay Bak. Kapwa nga silang dalawa ay nagkamustahan ng kani-kanilang mga buhay at pamilya. Ayon pa nga dito kay Mr. Kim na talagang literal na di madali ang buhay. Samantalang medyo kinakabahan naman itong si Mr. Bak sapagkat matagal-tagal na nga raw nung huling beses siyang sumama sa ganitong gawain. Malamang na medyo nangangalawang na nga daw siya. Pagkatapos ay napunan itong si Mr. Kim na dumating na sa naturang lokasyon etong si Sung Jinwoo at di na pinansin ang payag ng kaniyang kaibigan. Habang ang naturang binata naman ay nakikipag-usap sa isa sa mga hunter na naroroon. Makaraan noon ay tinanong nitong si Mr. Kim kung nag-almusal na nga raw ba etong si Sung Jinwoo, na agarang sinagot siya ng oo at nagpasalamat sa pag-aalala niya sa kaniya. Naging interesado naman itong si Mr. Bak hinggil sa pagkatao nitong naturang binata. Marahil nga raw ay napakalakas nito sapagkat lubang masaya ang lahat ng mga naroroon na masilayan siya. Ngunit nakangiting na wika naman itong si Mr. Kim na hindi nga raw talaga ito kilala ng kaniyang kaibigan sapagkat matapos ng kaniyang pamamahinga sa ganoong mga gawain ay ang pagpasok naman nitong naturang binata sa ganoong trabaho at winika ang alias o bansag dito kay Sung Jinwoo na mas kilala sa katawagang ang pinakamahina sa buong mundo. Taliwas ito sa S-rank hunter na pinakamalakas aniya. Dagdag na pahayag pa nga nitong si Mr. Kim na napakahinang araw nitong si Sung Jinwoo na kahit sa isang E-rank na dungeon o piitan ay nahihirapan pa itong naturang individual. At ang pagdating nga daw niya sa naturang misyon ay nangangahulugan lamang na hindi magiging ganoon kahirap ang kanilang isasagawa. Nakasisiguro nga daw sila sa bagay na iyon. Habang natatawa pa nga ang dalawang iyon sa di kalayuan. Samantalang medyo nakakadama naman ng kahihiyan sa kaniyang sarili itong si Jinwoo na hindi lingid sa kanilang kaalaman ay kaniyang narinig ang pag-uusap nilang dalawa. Bibili nga sana ito ng isang tasa ng kape, subalit ayon sa tindero nito ay naubusan na nga raw sila kani-kanina lamang at kasabay na humingi ng paumanhin mga master. At dahil nga doon ay mas lalo lamang nakadama ng lungkot sa kaniyang sarili etong si Jinwoo na kahit nga raw sa kape ay nauubusan pa siya. Muli namang dito ay humingi sa kaniya ng paumanhin itong naturang tendero habang pilit na kaniyang itinatago ang pagkadismaya ng kaniyang sarili sa lahat ng mga nangyayari. Maya-maya ay may isang tinig na pumukaw sa kanila. Habang galit na winikang, muli ka na namang nasaktan, Jinwoo. Ang nagwika pala nito ay walang iba kundi ang dalagang nangangalang Juhei na kapwa sasama sa misyong kanilang isasagawa.
Lubos nga itong nag-aalala mula sa mga sugat na mababakas sa poging mukha nitong si Jinwoo. Nahihiya naman etong naturang binata na sabing literal na resulta iyon ng pagiging kaniyang mahina. Inamin pa nga niyang na ospital siya dahil sa naturang pangyayari. At ang nakakalungkot nga aniya na sa lahat ng mga miyembro na nagsagawa ng naturang nagdaang misyon ay tanging siya lamang ang nagtamo ng malubang pinsala at na ospital pa na mas lalong ikinabigla nitong si Miss Joo-hee. Nangyari nga iyon sapagkat literal na malalakas ang kaniyang lahat ng mga kasamahan at hindi na nagsama pa ng maski isang healer sa kanilang grupo na mariing kinundi na naman nitong naturang dalaga ang isinagawa nilang aksyon. Napangiti na lamang etong si Jinwoo at aniya ay ayos lamang iyon. Sanay na nga raw siya sa ganoong mga bagay sapagkat siya ay mahina. Habang kasabay na naghanda ng kumilos patungo sa kanilang mga kasamahan na papunta na sa loob ng naturang dungeon. Pagkatapos ay may isang individual na nangangalang Mr. Song ang nawika at humiling na kung sasang-ayon nga raw ang lahat ay nais niya na siya ang manguna at tumayong leader ng kanilang grupo sa kasalukuyang isasagawang misyon. Alam naman daw niya sa kaniyang sarili na hindi siya ganoon ka-qualified para sa naturang posisyon. Subalit iyon nga raw ay kung ayos lamang sa kanila. Agad namang sumang-ayon etong sina Mr. Kim at Bak sa kahilingan nitong si Mr. Song sapagkat maging ang iba pa kabilang na dito etong si Song Jinwoo habang nagsimula na silang tahakin ang lagusan patungo sa dungeon. Etong si Mr. Kim nga ay muling nagbigay ng isang paalala dito kay Jinwoo na maging mas maingat sana sa kanilang isasagawang misyon. Naagaran naman niyang sinang-ayunan habang nawika sa sarili na mas pagbubutihan at gagalingan pa niya sa ngayon at tuluyang pumasok na sa naturang lagusan mga master. Sa kabilang banda ay muling ipinakita sa atin etong naturang individual na nagpahayag na naubusan na sila ng kape na medyo nababahala para dito kay Jinwoo. Natanong naman siya ng kaniyang kasamahan na hindi ba't ang naturang individual ang itinuturing na pinakamahina sa lahat ng nabibilang sa irang hunters. At kasabay na nagtanong din kung anong kategorya nga daw ba ng dungeon etong kanilang misyon. Sinagot naman siya nitong B-rank at nag-aalalang nasambit na sa tanang ng kaniyang buhay na pagtatrabaho sa kanilang guild ay hindi pa niya nakitang hindi nagtamo ng anumang pinsala o sugat etong si Jinwoo sa anumang misyon na kaniyang isinagawa. Sa katunayan nga po, habang nag-uusap etong dalawa, ay kasalukuyang pinapagaling na nga nitong si Miss Joo-hee etong si Jinwoo mula sa mga pinsalang natamo. Natanong nga siya ng naturang dalaga kung bakit niya pinasok ang ganoong klase ng propesyon at nagpupumilit pang gawin ang mga lubang delikadong misyon. Kapag ipinagpatuloy pangaraw niya ito, ay patuloy lamang siyang mas lalo niyang inilalagay sa kapahamakan ang kaniyang sarili. Subalit tanging isang paumanhin lamang ang naibigay na sagot nitong naturang binata. Ngunit ayon naman dito kay Miss Joo-hee na kaniyang nasasabi ito dito kay Jinwoo hindi para makatanggap ng anumang paumanhin. Bagkus dahil nga raw lubas siyang nag-aalala para dito sa naturang binata. Syempre pogi nakakapanghinayang. Samantalang eto namang si Mr. Song at Mr. Kim ay abala naman sa pagpuksa sa mga halimaw na nasa loob ng naturang dungeon na ayon pa nga kay Miss Joo-hee ay malapit nang matapos ang kanilang isinasagawang misyon habang patuloy na pinapagaling ang mga natamong sugat nitong si Jinwoo sa kaniyang katawan. Nakapwa atin ding masisilayang pinagmamasdan ang kanilang mga kasamahan na nagsasaya mula sa tagumpay na kanilang pinagsasaluhan. Sa mga oras ding iyon ay natanong siya nitong naturang dalaga kung mayroon nga raw siyang isang partikular na rason kung bakit hindi siya nagre-retiro sa pagiging isang hunter. Sa naturang katanungan ay mas pinili naman nitong si Jinwoo na magsinungaling sapagkat aniya kung kanyang ilalahat ang buong katotohanan ay mas lalo lamang siyang magmumukhang katawa-tawa kung kaya't gumawa na lamang siya ng kwento na ginagawa niya itong naturang trabaho upang makakuha ng kasiyahan at maiwasan ang pagkabagot sa buhay. Hindi naman nagustuhan nitong si Miss Joo-hee ang naturang payag ni Jinwoo sapagkat ang kaniyang ganoong rason ang halos maglalagay sa kaniya sa ikalawang pagkakataon patungo sa kabilang buhay. At napikon pa nga buwat sa katatawa nitong si Jinwoo mga master. Maya-maya ay ipinakita nitong si Mr. Song ang klase ng kristal na maaari nilang makuha mula sa pagpaslang ng mga halimaw na naroroon. Ang bawat isang araw dito ay libo ang katumbas na salapi. Ngunit magkaganoon man ay walang abilidad etong si Jinwoo na makapaslang ng isa sa mga nabibilang sa C-rank monsters sapagkat sa irang na nga lamang ay halos ikamatay na niya. Pinagmasdan nitong si Jinwoo ang nag-iisa at kakarampot na kristal na kaniyang nakuha sa naturang misyon. Problemado nga ito. Samantalang pinukaw naman ang kanilang atensyon ng isa sa kanilang mga kasamahan sapagkat ayon kay Mr. Song ay hindi inaasang double lair
o may ikalawang pugad pa na matatagpuan sa loob ng naturang dungeon. Sinubukan niyang makita ang dulo ng naturang yungib gamit ang kaniyang fire magic, ngunit hindi nito naabot ang hangganan mayroon ito. Muli dito nagpahayag itong si Mr. Song hinggil sa kanilang kalagayan. Aniya, hanggat hindi napapaslang ang pinakaboss ng naturang dungeon ay nananatili itong bukas. Kadalasan nga raw ay kinakailangan nilang kontakin pa ang kanilang mga nakatataas at maghintay ng kanilang magiging kautusan. Subalit kung magkataon nga raw na iba pa ang makakapaslang sa pinakaboss ng naturang dungeon ay malamang nabababa ang halaga ng kanilang mga nakolektang unang mga kristal. Kung kaya't hinahangad sana niyang sila ang makapaslang noong naturang halimaw. Dagdag pa nga niyang dahil nga raw napakadelikado ng kanilang isasagawang misyon, kung kaya't kanila itong idadaan sa isang simpleng butuhan na binubuo itong 17 individual. Wala nga raw samaan ng loob o anumang pagtutol sa kung anuman ang magiging resulta. Kasunod nito ay nagsimula ng ilahad ng bawat miyembro ng kanilang grupo ang nais nilang mangyari. Ito nga si Miss Juhei ay isa sa mga ayaw na magpatuloy pa sa pagpasok sa ikalawang yungib. Nahati na nga ang opinyon ng bawat grupo at naiwan dito kay Jinwoo ang pagpapasya sa kung ano ang isasagawa ng kanilang grupo mga master. Napaisip nga ng maigi etong naturang binata. Wala nga raw siyang sapat na pinanghahawakang pera. Di nga raw magtatagal at kaniyang pag-aaralin pa sa kolehiyo itong kaniyang nakababatang kapatid. At higit sa lahat ay para dito sa kaniyang ina na nasa ospital. Kung kaya't batay sa mga naturang personal na rason para sa kaniyang pamilya ay nawikan nitong si Jinwoo na pabor siya sa kanilang isasagawa pang misyon. At matapos ang kaniyang naging payag ay kasabay na doon din po pansamantalang nagtatapos ang Chapter 1 at Chapter 2 ng manhwa series ng Solo Leveling. Maraming salamat po mga master sa inyong pagsuporta. Hanggang sa muli!